Hey, busy ka pa? Mula sa pag-iisip ng malalim, natauhan si Lander nang pumasok sa opisina niya ang magkapatid na kanyang mga pinsan. Kaya naman sandali niya isinara ang laptop at saka sumandal sa backrest ng upuan sabay hinga ng malalim. I've been thinking on how we will convince Mr. Villanueva to invest in our project. He told me he's going to pay a visit later. Aniya, kaya't napatingin ang dalawa sa kanya. Dito? Tanong ni Tristan. Sa bahay. Akala ko nga rin dito siya pupunta. Pero sabi niya sa bahay na lang. I'm afraid he's expecting me as a family man. Kung yun ang pakay niya, siguradong wala na tayong tsansa para sa atin siya mag-invest. Marami tayong karibal sa kanya. We have to win him. But if that's the case, we're going to lose it. Sagot ni Lander. Tsaka muling napabuntong hininga. Samantala, nagkatinginan naman ang magkapatid sabay ngisi. Yan, puro ka kasi trabaho. Kung sana nakinig ka sa amin noon na maghanap na mapapangasawa, hindi ka na sana na problema ngayon. Ani Rosen, ang kapatid ni Tristan. It's not that easy. You know how marriage is important to me. Hindi naman ako pwedeng kumuha na lang ng kung sinong random girl dyan at pakasalan ko. Ang problema natin si Mr. Villanueva. You're a smart man. Naniniwala kami sa'yo magagawa mong kumbinsihin yan si Mr. Villanueva. Kailangan mo lang magpakatotoo. Every word you'll say should be from your heart. Kaya mo yan. Ani Tristan, habang tumango naman si Rosen bilang pagsang-ayon. Pero may favor kami sa'yo, bro. Pagkatapos ito, for sure, in the near future, mapapressure ka ulit dahil wala ka pang asawa. At sakto, magkakaroon ng masquerade ball sa Sabado ng gabi. Maraming sasali, panigurado. Gusto namin sumali ka. Baka sakaling may makatagpo ka doon. We're not saying you should marry immediately. Pero baka sakaling magkaroon ka rin ng interes sa pag-aasawa once you experience how it feels to be in woman's company. Nakangisi pang dugtong ni Rosen. Subalit seryoso pa rin ang mukha ni Lander. Pagkatapos, may papel na iniabot si Tristan sa kanya. It's a masquerade ball, so you don't have to worry about your identity. The details are in that paper. If you're interested, you're welcome to join. Nito, kaya napatingin si Lander doon. Hindi man interesado, kinuha niya pa rin yon at pinakatitigan ng mabuti. Maya-maya pa, sabay na tumayo ang magkapatid. Mauna na kami Think about it, okay? Balitaan mo rin kami kung kumusta ang pagdalaw ni Mr. Villanueva. Just be yourself, man. Pretty sure he'll sign the contract soon. Sa kabilang banda ng mansyon, naroon at nakangusong naglalakad si Aria sa kusina. Dala ang walang laman na pitsyel. Ay naku, nakakainis naman. At parang kasalanan ko pa. Siya naman itong kulang-kulang kung mag-utos. Kung makapagtara, kala mo totoo yung kilay. Pinagawa lang naman. Pagmamaktol ni Aria, tsaka maingat na nagsali ng tubig sa pitsyel. Oh, ba't salubong na naman yung kilay mo dyan, Aria? May problema ba? Pagtatanong ni Lita, isa sa mga kasambahay sa mansyon at kaklose ni Aria. Kasi naman po, si Ate Dani pinakuha ko ng pitsyel, kaya dinalan ko siya ng pitsyel. Mababakas ang sama ng loob sa dalaga, habang nakanguso itong nagkukwento. Samantala, pinakatitigan naman siya ni Lita. O tapos? Nagalit po. Ba't daw po walang laman yung pitsyel? Pitsyel lang naman yung sabi niya. Hindi yung sinabing pitsyel na may lamang tubig. Ang bobo din minsan ni Ate Dani, no Ate Lita? Ang gulo niya. Pero pinagpapasensyahan ko na nga lang Baka kasi sadyang kulang-kulang lang talaga siya mag-utos. Mahabang litanya ni Aria, kaya't bahagyang napaawang ang bibig ni Lita. Hindi nito alam kung matatawa ba ito o ano. Oh, ate, ba't nahanga ka dyan? Gulat ka rin Hayaan mo na. Masasanay ka rin dyan kay Ate Dani. O sige ate, mauna na ako baka bugahan pa ako ng apoy. O sige na. Maya-maya lang darating na rin si Sir. Hindi ba't may darating din yung bisita mamaya? Bilisan na lang natin ang paghahanda para kakain na lang sila pagdating. Sabi ni Ate Lita, tsaka dumiretso sa hapag
upang tignan ko ano pang kailangan gawin. Ilang minuto pa silang naging abala hanggang sa maya-maya lamang narinig nila ang pagbusina ng sasakyan sa labas. Nandiyan na si Sir. Ayusin niyo na ang mga sarili niyo at nakakahiya sa bisita. Ani Lita na mabilis na sinunod ng dalawa. Nang makitang pumasok na si Lander kasama ang isang lalaki, agad na silang dumiretso sa kusina upang hindi maabala ang dalawa. Sino ba yung kasama ni Sir Ate? Tatay niya? Pero hindi ba't wala namang mga magulang si Sir? Maya-maya, pang-uusisa ni Aria. Kaya't agad naman siyang sinaway ni Lita. Shh! Huwag mong babanggitin yan kay Sir. Yung tungkol sa mga magulang niya. Kung ayaw mong maranasan ang pagsusungit niya. Aniya. Kaya't napatikom ng bibig si Aria. Tatahimik na lamang sana silang lahat nang umalingaw-ngaw ang tinig ni Lander. Bakit malamig itong soup? Tanong nito sa malamig na tinig. Kaya tarantang lumapit ang tatlong kasambahay sa kanya. Tinitigan nila ng mabuti si Lander. Halata ang takot sa mga mata ng mga katulong. Kaya prenteng nakaupo lang si Lander doon at si Mr. Villanueva. Samantalang ang matanda, tahimik na nagmamasid sa gagawin ni Lander. Danny, hindi ba't ikaw ang nakatoka sa mga pagkain? Mahina, subalit mariing tanong ni Lita. Kaya't napatingin ang lahat sa babae. Ate Lita, inutusan ko po si Aria na ilagay sa oven yun. Para mainit ulit. Nauna ko po kasing lutuin yun eh. Usal ni Danny. Kaya't nabaling ang tingin ng lahat kay Aria na inosente pa rin nakatayo sa gilid. Aria. Tawag ni Lita. Tsaka pinanliitan ng mata ang dalaga. Oo nga po. Inilagay ko po sa oven bago ihanda sa mesa. Bakit malamig sabi ni Sir? Ay iinitin po ba? Hindi ko po kasi alam eh. Ang sabi po na Ate Danny, ilagay ko sa oven. Wala siyang sinabing i-on ko yung oven para initin yun. Aniya, kaya lahat ay natigilan at hindi makapaniwala sa naging sagot niya. Maya-maya pa, narinig na lamang nila ang malalim na paghinga ni Lander. Reheat it now then. Pag-uutos nito kaya tumango na lamang ang tatlo. Akmang aalis na sana ang mga ito nang biglang magsalita si Mr. Villanueva. Hold on. Aniya, kaya't napatingin sina Aria dito. I want you to eat with us, young lady. Dagdag nito habang nakatingin kay Aria. Tinangoan niya pa ito bilang senyales na binibigyan niya ito ng permiso para humarap sa kanila. Samantala, dahan-dahan at kinakabahan namang naglakad si Aria papalapit sa hapag, tsaka ito maingat na naupo sa harap ni Lander. Mr. Villanueva, she doesn't know anything about business? Agarang pagsasalita ni Lander subalit mabilis din nagtaas ng kamay ang lalaki para patigilin siyang magsalita. It's alright, Mr. Gomez. I'm not here to talk about business. I'm here about certain person and to know the people whom I might be investing in. Let's talk about business some other time, alright? Mahinahon ang pagkakasabi nito, kaya tapatango na lamang si Lander. Tsaka tinitigan ng dalaga. Halata pa rin ang pag-aalangan nito sa muka. You should eat. Aniya kaya tumango na lamang si Aria. Tell me, young lady, paano mo nakalala si Mr. Gomez? Tanong ng lalaki mamaya. Sa kalagitnaan ng pagkain. Napangiti naman si Aria bago sumagot. Namatay po kasi yung mga magulang ko dahil sa sunog. Nung mga oras po na yon, nasa palengke ako. Pagbalik ko po wala na ang inay at itay. Kaya pinatira po ako ng tita ko sa kanila. Kaso nakita niya po yung kalahating buto ng binti ni itay sa ilalim ng kama ko kaya galit na galit siya. Siguro po nagalit siya kasi kinuha ko yun. Paninimula niya kaya kapwa napatigil sa pagnguya ang dalawa at hindi makapaniwalang napatingin sa kanya. Ano ka mo? Paano mo nalamang sa itay mo yun? Kasi po mahaba ang binti ni inay. Si itay naman po maikli at medyo baluktot. Kaya sigurado akong kay itay yun. Ani Aria at mahinang natawa habang
niluluwagan ng dalawa ang suot nilang necktie. Kaya ayun po, nung pinalayas ako ng tita ko, napunta po ako dito sa Maynila. At doon ko rin po nakilala si Sir Lander. Nung nakita kong tumatanggap siya ng bagong kasambahay, alam niyo po ba, ang hirap po dito noon eh. Hindi ko po alam kung saan ako banda, kahit dito sa mansyon, nawawala pa ako minsan. Pero kadalasan naaalala ko ang inay at itay. Nakakalungkot kasi hindi ko na ulit mararamdaman yung yakap nila tuwing malungkot ako. I see. Behind those playful smile, you are hiding such a painful tragedy. I am wondering how do you cope up with it? Bakas naman ang pagkahabag sa tinig ni Mr. Villanueva nang magsalita siya. Naalala kasi nito ang dalaga. At ang anak niya, halos parehong-pareho lang. Ang anak naman ni Mr. Villanueva, maagang nawala dahil sa sakit nito. Samantala umawang naman ang labi ni Aria nang marinig ang sinabi ng matandang lalaki. Ano po? Coke? O Coke? Sorry ho, hindi ho ako uminom ng Coke eh. Tubig lang po, good for the body. Alanganin siyang tumawa at uminom ng tubig. Samantala, nasa mid naman si Lander kaya mabilis niyang tinignan nito. Sir, ayos lang po kayo? Maalat po ba yung kinakain niyo? Pasensya na kayo ah. Ang alat din kasi ng mukha ni Ate Dani kanina eh. Napunta tuloy sa niluluto niya. Tubig po oh. Mabilis niyang sabi at inabutan ng baso ang amo. Mabilis naman itong tinanggap ni Lander at nilagok ang laman niyon. Pagkatapos, umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ni Mr. Villanueva. Alright. I love your sense of humor, young lady. Pagsasalita niya habang hawak ang tiyan. Pagkatapos, tumawa tsaka tumingin sa relo na nasa wrist nito. I am really having a nice time here, Mr. Gomez. Alright, last one. Young lady, sabihin mo kung anong klaseng amo si Mr. Gomez. Dahil sa sinabi, natigilan si Lander. Sa tingin niya, isa ito sa maaaring tignan ni Mr. Villanueva kung karapat-dapat bang mag-invest ito sa kanya. Kung ganon, nasa kamay ni Aria ang lahat, kaya't napatingin siya dito at kinakabahan siya. Hindi niya alam ang salitang lalabas sa bibig ni Aria. Si Sir Lander po, kahit halos magkasing edad lang kami, hindi ko po nararamdaman na wala ang inay at itay kapag nandito siya. Ang bossy niya po kasi, parang si inay at itay lang. Nakakainis pero nakakatuwa. Halos pareho po sila ng linyang binibitiwan ni nanay noon. Wala nang lalabas pag gabi na kasi delikado. Siguraduhin nakalak lahat ng pintuan at bintana. Aalis ako, kayo na lang bahala sa gusto niyong kainin. May pera dyan, magluto kayo o mag-order na lang kayo, kayong bahala. Huwag masyadong pagudin ng sarili. Pag di na kaya, magpahinga. Ani Aria na walang halos bakas ng pagpapanggap. Kaya't unti-unting nagliwanag ang mukha ni Mr. Villanueva. Nakakarindi po, di ba? Pero alam po nating lahat na sa likod ng nakakarinding paalala na yun eh. Naroon yung nagtatagong pagkalinga at pagmamahal. Kaya kahit nagsusungit po si Sir Lander minsan, walang nagtatanim ng galit sa kanya. Kasi alam naming iniisip niyo yung kapakanan namin. Kaya lang po may problema. Nanlaki ang mata ni Lander. Sa panghuling sinabi ni Aria, mas lalo siyang kinabahan dahil doon. What is it? Tanong ni Mr. Villanueva. Ang lakas sumilik ni Sir Lander sa gabi, parang si Itay lang, hindi ko ako makatulog. Sagot ni Aria, dahilan kung ba't namula ang buong mukha ni Lander. Sandaling namutawi ang katahimikan. Pagkatapos ay muling umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ni Mr. Villanueva. Mr. Gomez, you should install a soundproof device on your room. Just in case, if you know what I'm talking about, Mr. Gomez. Natatawa pa ring sabi ni Mr. Villanueva tsaka kumindat kay Lander. Unti-unti rin nawala ang kaba sa dibdib ng lalaki. Kahit papaano, panatag na siya. Hanggang sa maya-maya nga, umuwi na rin si Mr. Villanueva. Agad na dumiretso si Lander sa kanyang silid upang makapagpahinga. Habang naging abala siyang muli, pati na rin si Aria sa pagliligpit ng pinagkainan. Oy, ang swerte mo kanina, nakasabay mong kumain sila, sir. Sa kalagitnaan ng pagkalansing ng plato at kutsara, nagsalita si Lita.
habang napairap naman si Danny. Sa kanilang tatlo kasi, si Danny ang tahimik subalit halata ang pagiging mataray. Ang daming ang tanong ng bisita ni Sir Ate. English pa ng English. Kala niya siguro hindi ko maintindihan. Ang ending, tuwang-tuwa tuloy siya ate. May pagmamalaki sa tinig ni Aria habang sinasabi yon, kung kaya't napangiti na lamang si Lita. Ang galing naman ng bunso namin. O siya, ako na ang tatapos niyan. Tignan mo si Sir kung tulog na. Tignan mo kung may naiwan siyang nakasaksak. Kapag may nakita ka, tanggalin mo ha. At minsan nagiging makakalimutin na yon. Mahaba at kompleto ang detaling utos ni Lita na mabilis din namang sinunod ni Aria. Sumili pa muna ito sa labas ng pinto bago siya tuluyang pumasok. Ang himbing na ng tulog ni Sir. Himala at hindi ito maingay humilik ngayon. Aniya habang pinagmamasdan ang nakadapang matulog na si Lander. Kalahati na mukha nito natatakpan ng unan. Sanhin kung bakit hindi naririnig ang malakas na paghilik nito. Sunod namang ginawa ni Aria, nilibot ang buong silid. Wala nang kahit ano nakasaksak. Subalit isang papel ang umagaw sa atensyon niya. Kung kaya't maingat niya yung kinuha mula sa bedside table. Masquerade ball? Sa Sabado na to ah. Mahina niyang sabi sa kamuling tinapunan ng tingin si Lander. Biyernes bukas. Minsan lang pumapasok si Sir kapag Sabado. Kadalasan naman lagi siyang overtime. Ibig sabihin, hala wait, sasali kaya si Sir dito? Aniya at tinignan pa ang address na nakalagay sa papel. Malapit lang din to. Alam ko, ito yung napapanood kong party na nakasuot ng maskara yung lahat. Ibig sabihin maraming pagkain doon. Pwede ako sumali dito. Hindi naman malalaman ni Sir Aniya. Tsaka ibinalik ang papel sa mesa. Habang may malapad ng ngising nakapaskil sa mga labi. May idea na siya agad kung ano isusuot niya sa araw na yon. Here, we got you a suit and a mask. Wala ka nang paproblemahin pa. All you have to do is to attend, okay? After this, hindi ka na namin ipapressure. Just try this one. Okay? Pangungumbinsi ni Tristan. Kinabukasan, habang tatango-tango naman si Rosen. Hawak ang suit at maskara na susuotin ni Lander kinabukasan. Fine. Promise me. Sa susunod di na ako pwedeng pilitin sa ganitong nonsense ha. May halong pagkainis sa tinig ni Lander, subalit lalo namang lumapad ang ngisi ng magkapatid. We promise. Sabay pa nilang saad. Tinanggap naman ni Lander ang mga susuotin niya, tsaka sandaling napaisip. Maranasan niya nga kayang asikasuhin ng isang babae sa loob ng maikling oras lamang? Pero paano kung unang lapit pa lamang niya sa babae, siya na mismo agad ang umatras? Napuno ng maraming katanungan ang isipan ni Lander. Kaya't hindi nito namalayan ang pagtakbo ng oras, hanggang sa dumating na nga ang araw ng Sabado. 7:00 na ng gabi nang dumating siya sa venue. Maraming tao, subalit wala siyang idea kung sino-sino ang naroon. Kasing lakas ng tugtog ang pintig ng puso niya. Buong buhay niya, ngayon lamang siya nakaramdam ng ganoong kaba. Hanggang sa nagsimula na nga ang sayawan. Ang lahat may kanya-kanya ng kapareha, maliban sa kanya kaya't napailing-iling siya. Ba't ko nga ba kasi pinatulan yung dalawang yan? Now, I am here all alone. Ani niya sa sarili at naglakad-lakad. Nang hindi inaasahan, nahagip ng paningin niya ang isang babae. Halatang tuwang-tuwa ito sa mga pagkaing nasa harap, kaya't dahan-dahan niya itong nilapitan. Hey, Paninimula niya, kaya't gulat na napatingin sa kanya ang babae. May konti pa itong tsokolate sa labi habang kumakain. Bakit? Tanong nito sa kanya. may kasama ka ba? Yayayain sana kita sumayaw. Dire-diretsong aniya kaya hinarap siya ng babae. Ang bilis ha? Di ka ba marunong mag-sugarcoat man lang ng mga salita? Tanong pa nito, kaya't nahihiya siyang napakamot sa batok. Pasensya na. Hindi ako sanay. First time ko sumali dito Talaga? First time mo rin tulad ko? Nakakatuwa naman. Kung ganun sige, sayo tayo. Alam mo ba, magaling ako sumayaw, kaya ako nang bahala magturo sayo. Anang babae, tsaka mabilis na hinatak si Lander sa gitna.
Ano nga palang pangalan mo? Tanong nito sa kanya nang magsimula na silang gumalaw. Sinusundan nito ang galaw ng paa ng babae habang diretsyo nakatingin sila sa isa't isa. Rocky. Pagsisinungaling niya, tumango naman ang babae sabay ngiti. Ako naman si Grace. Ang gara dito, no? Tumakas nga lang ako sa amin eh. Ayaw kasi akong payagan ng mataray kong ate. Hindi ko alam kung ba't palaging wala sa mood yun. Parang naaalibadbaran sa akin minsan. Tsaka minsan naisip ko, pinaglihi siguro si ate sa sama ng loob. Tsaka mahinang natawa ang babae. Dahilan kung bakit napaangat ang sulok ng labi ni Lander. Buong oras, pinakikinggan niya lamang ang pagkukwento ng babae. Lahat ng yon tumatak sa puso niya. Sa isipan niya tama nga ang magkapatid. Pasensya na, ang dami kaya itong nasabi. Ganito lang talaga ako madaldal. Maya-maya'y sabi nito kaya't napatango siya. Pagkatapos, napatingin siya sa mga kamay ng babae. Nasa dibdib niya kasi ang kaliwang kamay nito. Ganda naman ng kuko mo. Niya. Balak niya rin sana itanong kung saan nakatira ang babae. Subalit pinangunahan siya ng hiya. Hanggang sa bigla itong napatingin sa malaking orasan. Mabilis siyang napabitaw kay Lander habang nanlalaki ang mga mata. Malapit na mag-alas 12, kailangan ko na umuwi. Nito at mabilis tumakbo paalis. Grace, sandali. I wanted to know where you live. Grace, hold on. Saan ka pupunta? Pasigaw na saad naman ni Lander. Subalit dahil sa musika, hindi marinig ang boses niya. Sinubukan niya pa itong sundan sa labas. Subalit hindi niya naabutan pa si Grace. Sa kabilang banda, Aria, ba't pa ngayon ka lang? Inaantok na ako kahihintay sa iyo at saka... Pinasadahan ni Lita ng tingin ng suot ni Aria. Saan ka ba galing at ganyan ang suot mo? Pagtatanong niya, kaya't bahagyang napangiwi ang labi ng dalaga. Basta ate, huwag ka na magtanong, tsaka wag mo itong babanggitin kay Sir Lander ha. Alam mo naman yun masungit. Ayaw nang lumalabas tayo ng gabi. Siya, magbihis ka na. Matulog na tayo at baka maabutan pa tayo ni Sir dito at hindi ko alam kung anong oras ba uuwi yun. Lihim na lang na napangiti si Aria. Sa isipan niya ay malamang, aabutan pa ang Sir Lander niya ng umaga. Mabuti nga at di sila nagkita doon. Shit, my head hurts so much. Halos inumaga ako kakahanap sa babaeng yun. Where did she possibly go? Ani Lander kinabukasan, sapu ang ulo niya habang nakapikit. Hindi na ito umuwi pa ng mansyon. Sa halip dumiretso ito sa isang resto bar, kasama sina Rosen at Tristan, na ngayon ay natatawa rin sa sitwasyon niya. Ang gara. Parang si Cinderella lang. Have you checked kung may naiwan siya sapatos? Natatawang tanong ni Rosen kaya't siniko siya ng kapatid. Kidding. Pagbawi nito, nang samaan siya nito ng tingin. So, how's the experience? Tanong ni Tristan. Malalim na napahinga naman si Lander at tila tamad na sumandal sa backrest. I thought, mag-isa lang ako buong gabi. But then, I met her, that lady. Nag-enjoy pa sa pagkain. Tapos, nang makita ko siya, may tsokolate pa sa labi. May ngiti sa labi ni Lander habang nagkukwento. Hindi niya makalimutan ang tagpong yon. Ngayon niya lamang naranasang umiti ng ganon dahil sa babae. Posible kaya umiibig na siya? Ang daldal din niya. Halos buong oras na kami magkasama. Siya lang nagsasalita. And I was just there, following her every move while listening to every word she says. Her voice, her laughs, it's like a music. But it's so dang funny. Kung ganito kabilis kami nagkakilala, ganun din kami kabilis nagkalayo. I only know her by her name, and that's Grace. I have no idea how she looks or where she lives. Can you imagine kung gaano ka-frustrating yun? Napatango naman ang magkapatid sa sinabi niya. But at least, you might have met you're the one. Who knows? Baka naman magkita kayo ulit. Someday, di ba? Ani Tristan subalit na pailing-iling ng mariin si Lander. I won't be waiting any longer again. I want her now. E paano mo gagawin yan? Di mo nga alam kung saan nakatira. Are you out of your mind?
Tanong ni Rosen. Tinignan siya ni Lander. Sandali nitong binasa ang labi bago muling magsalita. Para saan pa yung mga connection ko, Rosen? I'm sure we can find her. Kahit presidente ng Pilipinas, hindi magagawang hanapin ng babaeng pangalan lang ang impormasyong meron ka. Mabuti sana kung may larawan ka man lang niya, pero wala. It will take years, Lander. Pahayag ni Rosen, subalit kumbinsido pa rin si Lander sa plano niyang hanapin ang babae. Hindi ba kayo kumumbinsi sa akin na sumali sa masquerade ball? I gave you what you wanted, but you cannot give me what I want? Tanong niya, sanhi ng pag-iling ng dalawa sabay, buntong hininga. Fine, we'll find her. I'll try to ask if they somehow have the list of those who joined the ball. Or maybe footage. We can use it to locate her. Pwede tayo mag-post anonymously sa social media about her. Do you remember anything about her? I mean, palatandaan na siya yon? I do. Maikling sagot niya. Sa isip niya hindi niya makakalimutan na magandang kuko ng babae. Samantala, makalipas ang ilang oras umuwi na rin siya. Sinalubong ito ni na Aria sa living room kaya't taka siyang tinignan ng tatlo. Is there any problem? Sir, gusto po sana namin magpaalam. Gusto po sana namin makauwi ng maaga para sa darating na Pasko. Total, 2 linggo lang naman po. Kahit di niyo na kami bigyan ng bonus, ayos lang. Basta makauwi lang po kami na maaga, sir. Ani Lita, ito ang nanguna sa pagsasalita habang napaayos naman sa pagkakaupo si Lander. Walang problema sa akin, and you can still have your bonuses. Pero sino may iwan dito? Hindi pwedeng mapabayaan ang mansyon. Makakauwi kayo na maaga, pero dapat may isang may iwan. She doesn't have to work all the chores. Kailangan niya lang i-check yung mga kailangan. Dahil busy ako, alam niyo yan. Nagkatinginan silang tatlo pagkatapos ay malungkot na napangiti si Aria, tsaka naglakad pa abante. Sir, ako na lang magpapaiwan. Wala din naman po akong uuwi ang pamilya. Ayaw naman sa akin ng tita ko. May halong lungkot na aniya, subalit pinanatili pa rin ito ang ngiti. Alright then, you two can go home. Samantala, dahil sa sobrang pag-iisip ni Lander sa babaeng nakasayaw, halos tulala lamang ito sa mga sumunod pang araw. Dahilan kung ba't naisipan ng magkapatid na pagpahingahin muna ito at sila na lamang ang bahala. Mabilis din naman itong sinunod ni Lander. Kaya't maghapon, boses ni Aria ang naririnig niya sa mansyon. Sir, napapansin ko lagi kayong tulala. May problema po ba kayo? Pagtatanong ni Aria isang araw, habang pareho silang nasa balkonahe at tinatanaw ang malawak na syudad. Wala to, huwag mo akong alalahanin. Sagot niya. Siguro crush mo si Ate Dani, no? O baka si Ate Lita? May namimiss ka sa isa sa kanila, no? Nang aasar nitong tanong, kaya't masama siyang tinignan ni Lander. What the hell? Napaayos na upo si Aria dahil doon. Di ka naman mabiro, sir. Pero ano po kasi yung problema niyo? Ganyan din po kasi ang inay at itay ko noon kapag may iniisip sila. Kaya sabihin niyo na po, baka makatulong ako. Huwag kang mag-alala, sir. Di naman ako madaldal. Hindi ko po ipagsasabi. Saad ng dalaga kaya't hindi makapaniwala ang napatingin sa kanya si Lander. Really? Sarkastiko niyang tanong. Tsaka sandaling huminga ng malalim. Have you ever been in love, Aria? In love? Hindi ko alam, sir. Hindi ko rin alam kung paano nga ba matatawag na in love ang isang tao. Hindi ko pa naman po yun nararanasan eh. Hindi ko pa alam ang pakiramdam na ma-in love. Kasi sa ganitong klase po, wala naman magkakagusto sa akin. Kaya siguro, pinipigilan ko yung sarili ko magmahal. Sagot niya. Sanhi ng pagkunot noon ni Lander. Anong wala magkakagusto sa'yo? Kasi sir, mahihiya sila sa ganda ko. Kaya nga hindi sila makapagtangkang maligaw sa akin eh. Kaya nga rin po naiinis sa akin si Ate Dani kasi mas maganda ako sa kanya. At sino sila naman yung tinutukoy mo? Sunod na tanong ni Lander. Di ko alam sir. Hindi nga, di ba? Di sila makalapit sa akin. Paano ko sila makikilala? Bilib nga ako sa'yo, sir eh. Nagagawa mo pa akong kausapin? Pero kung sa bagay, gwapo ka naman.
Crush nga kita. Ay, hala, nadulas. Mabilis na napatakip ng bibig si Aria nang mapagtanto nito ang sinabi niya. Ramdam niya ang pag-iinit ng buong mukha niya at sa isip niya sana kainin na lang siya ng lupa. Kaya't kumaripa siya ng takbo palayo habang naiwang nangingiti si Lander at iiling-iling. Lumipas pa ang mga araw, napadalas na ang pag-uusap nilang dalawa. Dahil nga walang choice, minsan napipilitan si Lander na makinig na lang sa mga sinasabi ni Aria kahit wala itong kabuluhan. Nakasanayan nilang dalawang pagtambay sa balkonahe. Hanggang sa hindi nagtagal, unti-unting nasanay si Lander sa presensya nito at hindi niya namalayang nawala na pala sa isip niya ang babaeng nakasayaw. How are you? Bungad ni Tristan sa kabilang linya. Isang araw, tumawag ito sa kanya. I am good. How's the company? Do you have any update with Mr. Villanueva? Yeah, speaking of that, do you have a spare time today? Nag-set si Mr. Villanueva ng unexpected meeting mismo dito sa kumpanya. Our rivals will also come. You have to represent our company. Sa tingin ko ito na ang final test sa atin ni Mr. Villanueva para makapili na siya. Saad ni Tristan. Give me 30 minutes, I'll be there. Aniya bago pinatay ang tawag at nagmamadaling nag-asikaso. Sir, ano oras ka po makakauwi? Tanong pa ni Aria bago siya umalis, kaya't sandali niya itong nilingon. Dahilan kung bakit nagtama ang kanilang paningin. Her eyes looks familiar. Aniya sa isip, tsaka napatingin sa labi ng dalaga nang ngumiti ito. Bahagya pa siyang napalunok. Hindi niya alam kung bakit bumibilis ang tibok ng puso niya. I'll be at home at 6. Mahina niyang sagot. Ilock mo yung mga pinto at huwag kang magpapapasok ng kusino. Okay. Dagdag pa niya kaya tumangutango ang dalaga. Pagkatapos tumalikod na siya at nagsimulang maglakad. Sir! Bigla ang pagtawag ni Aria, dahilan ng muling paglingon ni Lander. Ingat po kayo ah! Aniya, kaya't napatango si Lander bago ito muling tumalikod. Ilang minuto na lang ang lumipas bago ito tuluyang makarating sa kumpanya. Mabilis siyang sinalubong ng magkapatid. Long time no see. Ngising saad ni Rosen. Hurry up. Nasa conference room na silang lahat. Nagmamadali namang sabi ni Tristan. Kaya't naging malalaki ang hakbang ni Lander. Sorry for being late. Agad niyang bungad ng bumukas ang conference room. Mr. Gomez, good thing you're here. Usal ni Mr. Villanueva at hinintay na makaupo si Lander bago ito muling magsalita. So the reason why I called you all of you here is that I want to make a decision before Christmas. And with that being said, you have your chance now to show me why you're deserving to be my business partner. Dahan-dahan at malinaw ang pagkakasabi ni Mr. Villanueva. Kaya't ang lahat ay tumango. Bawat isa ay nagnanais na makuha ang tiwala ng lalaking nasa harap nila. Isa-isa nagsalita ang bawat nandun, hanggang napatingin naman si Lander sa lalaking nasa tapat niya. You defeated me before, but I can't give the last laugh to you now, Sir Gomez. Mahina ang saad nito, subalit sapat yon para marinig ni Lander. It's in the past, Harry. Hindi ko yun kasalanan. Pero kung gusto mo ng kompetisyon, ibibigay ko yun sa'yo. Matapang namang sagot ni Lander. Tsaka tumahimik na lang ang lalaking iyon dahil siya na magsasalita. Come on, Mr. Villanueva. Do I really have to say this? Alam naman nating lahat dito, my business is booming. Simply because I know how to manage. Kung saan ka mag-i-invest, di ka malulugi. In the meantime, mas dalago ka pati na rin ako. Mayabang na sabi ni Harry, kaya napatango si Mr. Villanueva. Pagkatapos, kay Lander naman ito tumingin. Bago magsalita, hinintay muna ni Lander na maiabot ni Tristan ng isang folder at naglalaman niya ng detalye tungkol sa bagong negosyong itatayo niya. So Mr. Villanueva, the folder includes all the details about my project proposal. It's a new project na plano ko itayo right after the new year starts. It's a clothing store for everyone that offers affordable prices to expensive ones. Its goal is
to actually let everyone wear clothes of their dreams. Furthermore, I believe I don't have anything to prove as everything can be seen as it is. I don't spend money for nothing, but spending money to help is far better than spending it for my own benefits. Aniya, kaya lahat ay pumalakpak dahil sa pagkamangha. Maliban sa lalaking kaharap niya na natatawa pa. You can't win this. That business is cheap. How can you even benefit from cheap people who can only afford cheap prices? Pagpaparinig nito. Alright, please wait for an email tomorrow. Kapag di kayo naka-receive ng email, it means I'm coming. And I'm going to set a contract with you. Good luck, everyone. You did great. I hope sa atin mag-invest si Mr. Villanueva. Ani Tristan nang matapos ang meeting. Silang tatlo ang naiwan sa conference room. I'm hoping the same. Sagot naman ni Lander, habang lumapit naman sa kanya si Rosen. Come on, guys. Masyado niyong in-stress yung sarili niyo. For sure sa atin mapupunta yon. Let's talk about other things. So, we're still looking for your Cinderella. Hanggang ngayon, wala pa rin kami nakukuhang lead. No one knows that girl. Pahayag ni Rosen kaya't napaayos na upo si Lander. I think, kalimutan na muna natin yung pansamantala. After all, kung talagang gusto ng universe na magkita kami ulit, it will happen. Sagot niya na naging sanhi kung ba't nagulat pa ang dalawa sa kanya. Oh, ba't biglang nagbago yung isip mo? Nothing. It's just that my maid made me realize I might know nothing in love. Oh, hold on. I think deserve nyo naman na lumabas pa minsan-minsan. You know? I mean, we want to meet her. She's the only one who can influence you. And that's unbelievable. Manghang sabi ni Rosen. Napunta rin sa kung saan-saan ang usapan nila. At dahil bahagyang matagal nang nawala sa kumpanya si Lander, marami itong inayos na kung ano-anong mga papeles sa opisina. Dahilan kung bakit hindi niya namalaya ng oras. At nakauwi na pala ang lahat maliban sa kanya. Shit, 9:00 na pala. Aniya at nagmamadaling lumabas ng opisina. Dahil sa traffic, medyo matagal din ang tinagal niya sa biyahe. Maliwanag ang mansyon, subalit tahimik na makauwi siya. Mabilis siyang dumiretso sa dining area. At doon niya, hindi mapigilang mapangiti. Hindi niya maintindihan ang sarili, subalit dahan-dahan siyang dinala ng sariling paapalapit kay Aria. Sa kanya ito hinaplos sa ulo. Dahilan kung ba't naalimpungatan ito. Sir, nandito na po pala kayo. Malamig na po yung sinigang, iinitin ko na lang. Anang dalaga. Tatayo na sana nang pigilan siya ni Lander. It's okay. Let's eat. Walang nagsalita sa pagitan nila habang kumakain. Subalit kung paminsan-minsan magkakatinginan sila, pagkatapos ngingiti sa isa't isa. Tila ba isang patunay na wala mang lumabas sa salita sa kanila mga bibig, nagkakaintindihan pa rin sila sa pamamagitan ng mga ngiti. Have you checked the email? May na-receive ba? Pagtatanong ni Tristan sa kapatid kinabukasan. Parehong kinakabahan, habang tulala lamang sa isang tabi si Lander. Hindi maalis sa isip niya si Aria. Hey, sino iniisip mo? Yung babae na naman. Pagtatanong ni Rosen. Maya-maya, kaya natauhan siya. Saktong pagbukas ng pinto ng opisina, pumasok si Mr. Villanueva na nakangiti at may hawak na kung ano na papel sa kamay nito. Mr. Villanueva, you're here. Sabay-sabay na tumayo ang tatlo para salubungin ng matanda. And yes, congratulations because I will be signing the contract right now. Sagot nito nang makaupo kaya lihim na nagsaya ang tatlo. Hindi maitago ang malalapad ng ngiti sa labi nila habang pinanonood ang paggalaw ng kamay ni Mr. Villanueva. Keep up the good work, Mr. Gomez. I am highly impressed with the good heart of yours. Oh, and one more thing. Please take care of that young lady. She reminds me so much of my late daughter. You've got a real treasure, Mr. Gomez, and I look forward meeting the two of you soon again. Nang marinig yun, mabilis namang tumango si Lander ng may ngiti sa labi. Of course, I'll take care of her, Mr. Villanueva. Hindi nagtagal,
Umalis na din si Mr. Villanueva at naiwan silang tatlo sa kumpanya. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigawan mula sa magkapatid na Rosen at Tristan, habang hindi mawala-wala ang ngiti sa labi ni Lander. Hindi na siya makapaghintay pang sabihin kay Aria ang magandang balitang yon, kaya agad siyang umuwi. Oh, sir, himala at maaga kang nakauwi ngayon. Tsaka, ang saya niyo po yata ngayon. Sinagot na ba kayo ng nililigawan niyo? Bungad ni Aria sa kanya na makauwi siya. Hay nako, kung ano-ano nasa isip mo. May maganda lang ako ibabalita sa'yo. Anyway, take this first. Sagot niya at inabot ang paper bag sa dalaga, na mabilis namang kinuha ni Aria. Bestida, para saan po to, sir? Takang tanong niya, habang tinitignan ng laman ng paper bag. Lalabas tayo bukas, kasama mga kaibigan ko. Gusto ka nila makilala. Yan ay susuot mo. Diretsong sagot ni Lander. Gulat namang napatingin sa kanya si Aria. Pero sir, nakakahiya po. Bakit niyo naman po ako gustong isama? Tsaka bakit gusto po ako makilala ng mga kaibigan niyo? Hala, baka sinabihan niyo po sila tungkol sa sinabi ko sa iyo noong nakaraan, ha? Stop asking too many questions. Simple lang naman ang rason. You are the main reason why Mr. Villanueva signed the contract. Thank you for also appreciating me. It's time for me to reciprocate it, so don't be shy. Di ka nila pagtatawanan. Sa sinabing yon, napatangu-tango na lamang si Aria. Nagdadalawang isip siya, hindi niya alam kung sasama nga ba talaga siya. Dahilan kung bakit halos hindi siya nakatulog buong magdamag. Kaya naman ang sumapit na umaga, agad na rin siya nag-asikaso. Ganda naman ito. Dati, tinititigan ko lang yung ganito kagandang damit sa mall. Ngayon suot ko na. Aniya pa, habang tinititigan ang sarili sa salamin. Pagkatapos, naglagay siya ng konting pulbos sa muka, pulang lipstick ang ginamit niya na bumagay sa maputi niyang balat. Kaya naman nang bumaba siya, halos walang kakurap-kurap si Lander. At para sa lalaki, tila bumabagal ang oras habang nakatingin siya kay Aria. You look beautiful. Mahina niyang usal, sapat marinig ni Aria. Nag-init naman ang pisngi ng dalaga. Alam ko naman maganda ako, sir, dati pa. Silly. Let's go. Pag-aaya ni Lander na tinanguan niya. 1 oras ang itinagal ng biyahe. Nang makapasok sa mamahaling restaurant, naging kabado na lalo si Aria. At hindi niya mapigilang mapakapit sa braso ni Lander. Natatakot ako, sir. Relax, we're here. O ba't ang tagal niyo? Agad na tanong ni Rosen tsaka napatingin kay Aria. Hi, I'm Rosen, and this is my brother Tristan. Magkasunod na inabot na magkapatid ang kamay nila, na mabilis din namang tinanggap ng dalaga. Aria Grace po, tipid niyang sabi. Nang makaupo, inabutan siya ni Lander ng menu. Pumili ka ng gusto mo. Subalit halos namilog ang mata niya nang makita ang mga pagkaing naroon. At lahat ng yun, hindi niya alam kung ano kaya't nag-aalinlangan siyang tumingin kay Lander. Napansin naman yun ng binata kaya tinulungan siya nito. Ako na mag-order para sa'yo. Let's have this soup, then roasted chicken. For dessert, let's just have an ice cream. Dagdag pa niya kaya napatango na lang ang dalaga. Soup and roasted chicken lang pala yun? Ba't kasi iniba nila yung pangalan? Aniya sa isip tsaka pinaglaruan ng mga kamay. So, Aria, kumusta naman to si Lander? Di ba nagsusungit sa'yo? Tanong ni Tristan maya-maya pagkatapos kunin ng waitress ang kanilang order. Hindi naman po. Parang sinay at itay lang po minsan. OA. Sagot niya dahilan ng paglobo ng pisngi ng dalawa. This cold guy here is acting OA? That's unbelievable. Tsaka humagalpak ng tawa si Rosen habang masama ang tingin ni Lander sa dalawa. Will you stop asking her questions? Pagsusungit ng lalaki kaya't sabay na pahinto sa pagtawa si Rosen at Tristan. Samantala, maya-maya, dumating na rin ang mga pagkain nila. Unang napatingin si Aria sa mangkok na nasa gilid ng plato. Agad niya yung kinuha at tinikman. Ba't ganito? Ang ganda ng restaurant pero walang lasa tong sabaw. Nangingiwi pa niyang saad habang nanlalaki ang butas ng ilong ni Lander at ng magkapatid. Aria,
Hindi yan sabaw. Sausawan lang ng kutsara para malinis kapag ginamit mo. Mahinang usal ni Rosen. Kaya't nanlalaki ang matang nailapag ni Aria ang kutsara. Akala ko yan na yung soup. Itong roasted chicken na lang pagdidiskitahan ko. Aniya na lamang, tsaka tinusok ng tinidor ang manok. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, tumalsik ito. Dahilan kung ba't yun nahulog sa sahig. She's too innocent. No wonder why Mr. Villanueva wants you to take care of her. She's one of a kind though. That's why she's so vulnerable. Parang hindi kanya masasaktan eh. Saad ni Tristan na tumango naman si Rosen. I agree. You look cute together. Ang panghuling sinabi ni Rosen nang tumatak sa isipan ni Lander hanggang makauwi sila. Araw na ng Pasko kinabukasan. Kaya naman nang sumapit ang hating gabi, kapwa nagising ang dalawa kahit wala yun sa plano nila. Sir, Merry Christmas. Sorry nga po pala sa katangahan ko kanina ha. Napahiya ko kayo sa mga kaibigan niyo. Ani Aria, pareho silang nasa balkonahe, tinatanawang makukulay na ilaw ng syudad. It's not stupidity, Aria. And I'm more than proud of having you there. Sagot naman ni Lander kaya't simpleng napangiti siya. Siya nga po pala sir, may bibigay ako sa inyo. Anang dalaga at binigay ang isang bonnet kay Lander. Ako po yung naganchili niyan sir. Pasensya na po, ayan lang yung kaya ko. Madalas po kasi ginagabi kayo na uwi. Kaya yan po yung naisip kong ibigay sa inyo para hindi kayo mahamugan. Dagdag niya, bagay na naging dahilan ng pagngiti ni Lander. I appreciate this. Tumalikod ka. Biglang utos niya sa dalaga. Maya-maya naramdaman naman ni Aria ang kwintas na dahan-dahang sinusuot sa kanya. Crescent mo ng pendant nun, kaya't marahan niyang hinawakan. You shine from darkness, just like the moon. Merry Christmas, Aria. Saad ni Lander at pinakatitigan pa ang dalaga. Sa isip nilang pareho, iyon ang pinakamagandang Pasko na naranasan nila. Bagamat kapwa naguguluhan sa nararamdaman, pareho nilang alam na masaya sila sa presensya ng isa't isa. Samantala, mabilis lamang na lumipas ang oras. Nang matapos ang araw ng Pasko, sandaling umalis si Lander para asikasuhin ang kumpanya. Pagkatapos, masaya siyang umuwi ng mansyon. Inaasahan niyang bubungad ang malalapad ng ngiti ni Aria. Subalit, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Kasabay ng sobrang nasa sahig, kaya't mabilis niya yung pinulot at binuksan. I-retract mo ang kontrata. Kapalit ng kalayaan ng babaeng mahal mo. Napahilamos na mukha si Lander nang mabasa yon. Pagkatapos unti-unti siyang napaupo sa sahig, habang nasa sulat pa rin ang kanyang mga mata. Hindi niya alam ang gagawin. Ang maging business partner si Mr. Villanueva ay pangarap ng buong team ng kumpanya niya, subalit si Aria. Hindi niya alam kung ano nga bang nararamdaman niya para sa babae. Ngunit isa lang ang nasa isip niya. Ililigtas niya ito anuman ang mangyari. Kailangan niya lamang pagplanuhan ang lahat. Samantala, mabilis na lumipas sa mga araw. Namumungay na ang mga mata ni Aria habang ramdam niya rin ang paghapdi ng kamay at paa dahil sa higpit ng pagkakatali nito. Pagkatapos, tsaka siya napabuntong hininga, sabay tingin sa mga lalaking naroon. Wala pa ba kayong balak pakawalan ako? Hindi naman kayo makikinabang sa akin, isang hamak lang ako tulong. Hindi pagpapalit ni Sir Lander ang kumpanya para lang sa akin. Aniya. Kaya't isang lalaki ang lumapit sa kanya. Hoy babae, tumigil ka dyan sa kakangawa mo ah. Di mo kami maluloko. Nakita namin kayo dalawang kasama sa restaurant. Pasigaw na sabi nito at nilapit pa ang mukha sa dalaga kung bakit napaatras ang ulo niya habang titig na titig sa lalaki. Matanda, panot malaki ang tiyan, maitim, matigit sa lahat mabaho ang hininga. Inis niyang saad sa sarili. Pwede ko ba lumayo kayo sa akin? Baka maaga ako mamatay dahil sa mabahong hininga mo eh. Aniya, dahilan kung ba't nagtawa na ng lahat. Lumayo ka. Baka malagot ka kay Lander. Utos ng lalaki nakaupo kaya't pinakatitigan nito ng dalaga. Ano bang kailangan niyo sa akin? Tanong niya dito. Samantala, tumayo naman ang lalaki. Naglakad ito palapit sa kanya. Simple lang. Gusto kong makaganti kay Lander. Lahat inagaw niya sa akin.
Kaya magandang pagkakataon nito ngayon. Nang makalapit, tsaka nito marahang hinaplos ang mukha ni Aria. Ngayon natin malalaman kung ano nga bang mas mahalaga sa kanya, ang tagumpay ng kumpanya niya o babaeng mahal niya. Ngising aso pang saad nito. Patuloy sa marahang paghaplos sa pisngi ni Aria nang bigla itong napatigil at isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Si Sir Lander, nandiyan na siya! Saad ng dalaga sa isipan. Pinipilit itago ang excitement. Nang makita ang naging abala na ang lahat, tsaka niya sinikap na kalagan ng tali sa kamay niya. Sakit! Lumuwag ka na, please. Sobrang hapdi na ng kamay ko eh. Kailangan ko makita si Sir. Kailangan ko masigurado ligtas din siya. Aniya, habang pilit pa rin kumakawala. Halos mapangiwi na siya sa sakit. Subalit sa alingaw-ngaw ng putok ng baril, mas lalong lumalaki ang pagnanais niyang makatakas. Patuloy lang ito sa pagkausap sa kanyang sarili, hanggang maya-maya tuluyan niya na nakalagang tali. Iika-ika pa siyang naglakad palabas pagkatapos tahimik niyang sinuyod ang lugar. Nasaan sila? Ba't ang tahimik? Tanong niya sa sarili habang lilingalinga. Subalit wala na siya makitang kahit anino ng mga naroon. At tanging mga yapak niya na lamang ang naririnig sa paligid. You stole everything from me, Lander. The girl I love. Mr. Villanueva. Kaya ngayon mo sabihin sa akin, nakalimutan ko na lang ang lahat. Do you think it's that easy, huh? Knowing that you have your girl and Mr. Villanueva while I was still in misery? Kung di man lang ako magiging masaya, mas mabuti pa magkamatayan na lang tayo. Saad ng lalaki. Tsaka mabilis dinaas ang baril upang itutok kay Lander. Dahilan ng panlalaki ng mata ni Aria. Nais nitong tumakbo palapit kay Lander. Subalit nanigas ng tuhod niya sa kinatatayuan. Di ako takot mamatay, Hari. At kahit mamatay ako, magiging masaya pa rin ako. Di katulad mo kinakain ng lungkot at inggit. Bakit hindi mo sisihin yung sarili mo? Ba't di mo tanongin yung sarili mo kung ba't hindi ka pinili ni Mr. Villanueva? Malamang, dahil gahaman ka. Sagot ni Lander at dahan-dahang umiti. Hindi na natuloy pa ni Harry ang sinasabi nang biglang kalabitin ng gatilyo ang baril. Isang malakas na putok ang ginawa nun, habang tila bumagal ang paglipad ng balas sa paningin ni Aria. Dahilan kung bakit ito mabilis na nakagalaw at tumakbo palapit sa dalawa. Subalit hindi pa man din siya nakakalapit, bumagsak na si Lander sa lupa. Sir! Sir Lander! Sigaw niya at mabilis pinulot ang isang kahoy sa sahig. At mabilis niya itong pinukpok sa lalaki, sanhi ng pagkatumba nito dahil sa hilo. Aria, I'm glad you're safe. Sorry kung natagalan ako. Hinihingal pa na sabi ni Lander na lapitan siya ni Aria. Agad naman siyang hinawakan ni Aria sa braso kung saan naroon ang sugat niya. Napatingin doon si Lander kasabay ng pagkunot ng noo nito. Your nails. Mahinang sabi niya. Akmang magtatanong, pero nakarinig sila ng yapak. Di tama ka. Iiling-iling na saad ni Roseanne. Tsaka mabilis na dinaluhan ng dalawa. Habang kay Harry naman, dumiretso si Tristan kasama ang ilang pulis. Arestuhin niyo yan. Siya ang punot dulo ng lahat ng ito. Nang matapos, tsaka pa lamang sila lumapit sa tatlo. Napuno ng pag-aalala ang mata nito na makitang may tama ang kaibigan. Nandiyan ang ambulansya. Kumapit ka, Lander. Saad naman ni Roseanne at napatingin kay Aria. Ayos ka lang? Ano ginawa nila sa'yo? Ayos lang ako. Salamat nga pala kasi kahit isang hamak na kasambahay lang ako. Nagawa niyo pa rin ako iligtas. Akala ko mamamatay na ako eh. Di naman nila ako sinaktan. Puro salita lang ng salita. Kaso nakamamatay yung hininga, ang baho. Isip ko, hindi siguro sila nagtutoothbrush. Nasa ganoong klase sila ng sitwasyon, nakuha pa ring tumawa ng magkapatid sa sinabi ni Aria. Maya-maya, dumating nga ang ambulansya na hinihintay nila. Mabilis na naisakay si Lander doon. At dahil sa hapding nararamdaman niya, agad itong nakatulog sa biyahe.
Medyo malalim po ang tinamong sugat ni Mr. Gomez pero huwag kayong mag-alala, natanggal naman namin ang bala. He just needs to stay here for a week para makapagpahinga ng mas maayos at maobserbahan namin ang sugat niya. Sariwa pa kasi at katatahi lang. He's not allowed to do anything other than to rest para mabilis na gumaling yung sugat niya. Pahayag ng doktor pagkalipas na ilang oras at sabay-sabay silang tumango. Noted, Doc. Maraming salamat. Sagot ni Tristan. Hindi pwedeng madali yung business na itatayo ng kumpanya. Kailangan, pagsimula ng bagong taon, magsimula na rin yun. Litanya niya habang nakapamulsang nakikinig si Rosen. Ganito na lang. I'll handle the company habang nandito si Lander. You'll handle that clothing store. Mas mabuting simulan mo na maghanap ng construction company at ako nang bahala sa funds nun. Hindi ba't pinaglaanan naman yun ng kumpanya? Tsaka yung perang galing kay Mr. Villanueva. I think we can handle this together habang nagpapahinga. Itong si Lander. Mahabang sagot ni Rosen kaya't napatango si Tristan. But how about Lander? Sino titingin sa kanya dito? Tanong ni Tristan. Ako na lang po magbabantay, sir. Kaya ko naman po. Uwi po ako sa mansyon tuwing umaga para maglinis. Pagkatapos babalik dito ng tanghali para pakainin siya. Mas maganda rin po kasi kung may pagluluto ko siya ng may sabaw para mabilis na bumalik yung lakas niya. Nagkatingin ang si Tristan at Rosen. Problem solved. Thanks, Aria. Mabuti na lang at andito ka. Sigurado kaming mabilis na gagaling si Lander kapag ikaw nagalaga. Sabi ni Tristan. Dahilan kung ba't hindi mapigilan ni Aria ang mapangiti. Sa isip niya pagkakataon na rin yon para bumawi. Hindi rin naman kasi mangyayari yon, kundi dahil sa kanya. Aria, salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Hindi mo naman obligasyong gawin to. I save you because that was my heart's desire. And you're not obliged to repay me. Alam kong pagod ka na. Pinagsasabay mo ang trabaho mo sa mansyon at pag-aalaga sa akin. You actually didn't have to do it. You should rest. Biglang sabi ni Lander makalipas na ilang araw. Pareho sila nakaupo sa isang kama, habang hinihipan ni Aria ang sabaw bago isubo sa kanya. Pagkatapos, tsaka naman siyang umiti ng matamis, dahilan kung bakit bumilis ang tibok ng puso ni Lander. Sa isip niya hindi man sa ngayon, ngunit malapit niya nang maamin sa sarili ang lahat. Hindi ko naman ginagawa to, dahil pakaramdam ko obligado akong gawin to para sa'yo. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung ba't sobrang saya ko na paglingkuran ka. May ganun pala talaga, no? May mga bagay na sadyang mahirap ipaliwanag. May mga tanong na mahirap sagutin, pero naniniwala akong sa takdang panahon, oras na mismong magsasabi sa mga bagay-bagay na yon. Sagot niya kaya't hindi napigilan ni Lander ang umiti. Ang lalim mo naman kung magsalita. Hindi ako sanay sa ganyan. Na-hospital lang ako. Naging makabuluhan na lahat ng sinasabi mo. Naalala ko lang kasi si Inay. Ganun kasi yung sinasabi niya sa akin nun, kapag marami akong katanungan. You know what? I admire you and your family. Kahit wala na sila. Sigurado ako nababalot ka pa rin ng pagmamahal nila. May lungkot na saad ni Lander. Habang sinasabi yon kaya't tinitigan siya ng mabuti ni Aria. Naalala nito ang sinabi ni Lita sa kanya na wag babanggitin sa harap ni Lander ang tungkol sa ama nito. Sir, simula na pumasok ako sa inyo. Kailanman hindi ko nakita yung magulang niyo. Nasaan po sila? Hindi niya na talaga napigilan ang sarili, kaya lakas loob siyang nagtanong. Inaasahan niya ang pagsusungit ni Lander subalit taliwas ang nangyari. I am an orphan. A family once adopted me. But they never really took me as their own. Kaya naisip ko magsarili. Ever since, pinutol ko yung connection ko sa kanila. Wala na rin naman silang paramdam. Akala ko kapag naging successful ako, mamahalin nila ako. But here I am, still alone. Hindi pa rin nawawala ang lungkot sa boses ng lalaki. Hanggang sa naramdaman niya ang kamay ni Aria na humahaplos sa balikat niya. Hindi ka nag-iisa, sir. Nakita mo kasama kita, nandito lang ako para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Napangiti naman ang lalaki. You haven't changed. You still have that energy that lightens everyone,
even in dark moments. Samantala, mabilis namang lumipas sa mga araw at tuluyan na rin nakalabas si Lander. Ano nga ulit tawag dito? Pagtatanong ni Lander isang araw, habang pinapanood si Arias sa pagluluto. Tapos na ang medianoche noong nakaraang linggo. Subalit, naisip pa rin ni Aria na ganapin yon kahit tapos na, kaya't abala ito sa pagluluto. Ito ang special recipe ni Inay. Ang tawag dito, Arroz Valenciana. Masarap to at bagay sa malamig na panahon. Sandali lang, malapit na rin naman tumatapos para matikman mo. Malagkit na kanin yon na nilagyan ng dilaw na food color. May karne ng manok at hotdog din ito. Hindi katulad ng biko, hindi ito matamis. Ngunit sakto lamang ang alat. Siya nga pala, narinig ko kayong nag-uusap nung lalaking bumaril sa'yo. Ang kaso hindi ko pa maintindihan. Pwede ka ba malaman kung tungkol sa niya, sir? Bakit niya sinabing inagaw niyo ang lahat sa kanya? Gusto mo ba talaga malaman? Tumango naman si Aria. Harry and I used to be best buddies before. Pareho kaming naulila, sabay kami lumaki. Sabay na nangarap. He was there all the time for me. Nung halos, isuka ako ng pamilyang kumapog sa akin. And when I left that family, sabay din kaming umibig. Pero masama dun sa isang babae lang. Dagdag niya, sanhi kung bakit napatigil si Aria sa ginagawa at nanlalaki ang matang napatingin kay Lander. Paano yun, sir? Nagparaya ako. Nung sinabi niyang gusto niya rin yung babae. Kinalimutan ko yung nararamdaman ko because I cannot betray my best friend. It's their wedding day. Nung biglang lumapit sa akin yung babae. Umamin siya. Inamin niya ako ang gusto niya at hindi si Harry. Sinubukan niya ako halikan. Tinula ko siya but it was too late dahil nakita na ni Harry. Pero sir, hindi niya naman po pala kasalanan. Ba't naman siya galit na galit sa inyo? Hindi man lang po ba niya kayo pinag-explain man lang? That's the point. Pinaliwanag ko lahat. But the jealousy inside him was uncontrollable. Eventually, umalis din yung babae. It was never my fault, pero ako sinisi niya sa lahat. Tinuring niya akong kalaban na para bang wala kaming pinagsamahan. Alam mo bang, mas nasaktan ang damdamin ko kaysa sa physical kong katawan ng binaril niya ako. Knowing that he's ready to kill me for his victory, while I can't do the same. It's funny how controlling jealousy is, right? Sumama ang loob niya. Nung sa kumpanya na piling mag-invest ni Mr. Villanueva, kaya naisip niyang gawin ang lahat na makakaya niya para mapabagsak ako at ikaw ang ginawa niyang pain. I was scared. But I can't go there without planning. Dahil baka malagay ko pa ang buhay mo sa alanganin. Aniya, subalit hindi sumagot ang dalaga. Sa halip, isang tango lang ang naging tugon nito. Hindi kasi nito maintindihan kung bakit biglang sumama ang loob ng lalaki nang malamang may ibang babaeng nagustuhan si Lander noon. Nagsiselos nga ba siya kahit parte lamang yun na nakaraan? Maya-maya pa, nang mapansin ang pananahimik ng dalaga, napatingin si Lander sa niluluto nito. Dahilan kung bakit hindi niya sinasadyang matapunan ng tingin ang kuko ng babae. Dahil doon, dahan-dahan ang ginawa niyang paglapit kay Aria. What's your name again? Aria Grace po. Bakit? Tell me, have you been in a masquerade ball? Diretsong tanong ni Lander at walang pag-aalinlangang kinuha ang kamay ng dalaga. Hinding-hindi niya makakalimutan ang magandang kukong yon. Bakit nga po, sir? Kinakabahang tanong ni Aria, tsaka sinubukan pang tumawa upang hindi mahalatang kinakabahan siya. Subalit naging dahilan yon para makumpirma ni Lander ang lahat. There's no way I can forget those nails, those laugh, that eyes of yours, and of course, the woman who talks a lot. Ang tagal na kitang hinahanap. Halos pabaliw ako kakaisip. Nandito ka lang pala. Ano pang sinasabi niyo? Hindi ko kayo maintindihan. Mahina niyang saad subalit mabilis na inilagay ni Lander ang hintuturo nito sa labi niya. I am certain that you're the same Grace I've been looking before. That's why whether you like it or not. Pagsasalita niya at may dinukot na kung ano sa bulsa. Matagal niya na yung binili. Palagi lamang yun nasa bulsa niya sakaling mahanap ang babaeng unang beses niyang makasayaw. You will marry me, Aria Grace. Sabay natin tuklasin ang mundo ng pag-ibig. Pero sir, We're going to be Mrs. Gomez very soon.
Putol ni Lander sa sinasabi niya pagkatapos dahan-dahan niyang inilapit ang mukha sa dalaga dahilan ng pagpikit nito. Kapwa pareho mabilis ang tibok ng puso nila ng mga oras na yon. Kasabay ng pagtunog ng orasan, pagsapit ng 12:00 siya ring pagtatagpo ng kanilang labi. Sa mga oras ding yon, isang realisasyon na napagtanto nila. Mahal nga nila ang isa't isa. Ano? Si Aria at si Gracie, isa? Akalain mo yun. Yung hinahanap mo babae, nasa tabi mo lang pala. Anong plano mo ngayon? Ani Tristan, habang pinakatitigan naman si Lander. We're getting married. Ano? Sabay na tanong ni Rosen at Tristan na napatayo pa. Sigurado na ako sa kanya. And you know how much I really wanted to find her, right? Kaya hindi ko na siya pwedeng hayaang takbuhan ulit ako. Napatango ang dalawa. Kailan ba ang kasal niyo? Tanong ni Rosen. I want it very soon. Alright, kami nang bahala. Pero sa isang kondisyon ninong kami pareho na magiging anak niyo. Tumawa naman si Lander sa sinabi ni Tristan. At naganap nga ang isang kasalang hindi nila pareho inasahan. Habang nasa harap sila ng isa't isa sa may altar, nagsalita ang babae. Alam mo, sobrang saya ko. Kahit na maikli yung pasensya mo noon, nagagawa mo pa rin pagpasensyahan yung pagiging madaldal ko. Alam mo ba na dahil sa'yo, ngayon alam ko na ibig sabihin ng salitang love. Ibig sabihin pala nun handa kang gawin lahat para sa isang tao nang walang inaasahang kapalit. Naalala ko tuloy yung sinabi sa akin ni Inay noon, na ang pag-ibig daw hindi pinipilit, hindi minamadali, at mas lalong hindi hinahanap kasi kusa daw darating yon sa tamang panahon na hindi mo inaasahan. At tama nga siya. Kasi trabaho lang naman nahanap ko dito pero nahanap kita. At hindi yan madali kasi ilang sermon at pasusungit muna yung inabot ko sa'yo. Pero ganun pa man, mahal na mahal kita. Handa ako ipagluto ka ng balde-balding soup. Paborito mo yun, di ba? Handa ako maging katuwang mo sa lahat ng bagay. At pinapangako ko sa'yo, lahat ng oras kasama mo ko. Higit sa lahat, kagaya ng ginawa mo, kaya ko ring sumalo ng bala para sa'yo. Mahabang ani niya, habang naluluha pang isinuot ang singsing sa daliri ni Lander. Aria Grace, ikaw yung babaeng hindi ko naman hinihiling pero bigla ka nalang dumating para guluhin ang isip ko. You keep messing with my mind that I was unable to prepare my vow. So I'll just wanna say what my heart wants to say. Aria Grace, with you, I found the meaning of true love. I realized that true love is when you found a person you can never live without. You're the only one who's capable of enlightening my mind. At sa'yo ko lang din naranasang mahalin. With you, I felt all the love in the world. That is why I surrender everything to you, Aria. I promise to be with you at all times, together with our future children. We will fill our home with love and laughter. I love you. With the power bestowed upon me, I declare you as husband and wife. You may now kiss the bride. Nang marinig yun, dahan-dahang inangat ni Lander ang veil na nakatabing sa mukha ni Aria. Pagkatapos may pananabik niyang sinalubong ang labi nito. Kasabay din nun ay ang magaganda at makukulay na paputok ang sumabog sa ere. Bilang isang tanda ng panibagong kabanata ng kanilang buhay, handa nilang harapin ang magkasama. Love sometimes acts in mysterious way, but no matter how mysterious it is, they are ready to unfold it as long as they're with each other forever. The end.